Welcome to CNH's School of Math Wizardry. Kamusta na kayo mga teens? Kamusta na ang inyong first week back sa ating virtual classrooms? So, alam ko para tayong si Harry Potter, ano? Maraming adventures at maraming adjustments na kailangan. But despite of all that, we were able to manage. Kaya here we are. Let's proceed to our week number 2. Last week, we discussed about factoring polynomials. Pero this week, our topic will be rational algebraic expressions. Yan. So, bago tayo mag-proceed, kailangan clear muna sa inyo kung ano yung mga math concepts na ating gagamitin. Nandiyan ulit yung terms na discuss natin yan last week. Polynomials and algebraic expressions. Basically, they're the same. Yung polynomials and algebraic expressions. And then, ayan, papasok muli ang mga exponents. Kailangan ma-review natin yan. Fractions and ratio. Okay? So, let's take a closer look kung ano ba tong ating pag-uusapan. Okay. When we talk about rational expressions, yan, it is simply fractions, whereas the numerator and the denominator are polynomials. Okay? So, kapag naalala natin yung fractions, diba, naalala natin, numerator sa ibabaw, denominator sa ilalim. Ang operation na nakalink sa fractions ay division. Diba? Kung ano yung number sa taas or number sa numerator, dinidivide natin siya dun sa ating denominator. Okay? So, for example, ma'am, yan, x squared. Is this a rational expression? Hindi yata, ma'am, kasi hindi naman niya na fraction. Okay? Kapag meron tayong whole number at walang denominator, 'di ba? Automatic ang denominator nun ay 1, 'di ba? Kasi any number divided by 1 is simply that number, 'di ba? Kaya hindi na natin siya sinusulat. Kaya pag tinanong ulit, if x squared ay isang rational expression, yes, fraction pa rin po siya. Okay? So, katulad lamang ng polynomials, meron din tayong mga restrictions sa rational expressions or sa fractions. Ito, alam na natin to before pa, no? Bawal sa denominator ang 0. So, for example, b minus 4 over 0, this will give us an answer which is undefined. Okay? Ma'am, paka-explain naman niyang bakit ba hindi pwedeng 0 sa denominator at bakit tinatawag siyang undefined. Okay. Yan. Take a look at this one. 4 divided by 2 is equals to 2. Okay? So, nagawa natin yun kasi dinivide yan natin. Yung 4, hinati natin sa dalawa, kaya sagot natin ay 2. Pero kung i-explain natin siya mathematically, ganito siya. Diba? Alam natin yung 2, ang kanyang denominator ay 1. Okay? So, kapag meron tayong ganito, diba, we usually cross-multiply, diba? So, yung 4 times natin sa 1, yung 2 times natin sa 2. So, 4 times 1 would give us 4, and 2 times 2 will give us 4 din. Yan, nasatisfy siya, diba? Napatunayan natin na nag-equal siya. 4 is equals to 4. Okay? So, another approach is like this one. Diba? Ganun pa rin. 4 divided by 2 is equals to 2. Okay? Ang goal natin, diba? Mapakita na sila ay equal. So, parang magawa yun. Okay? May 2 sa denominator. Let us multiply both sides by 2. Tandaan, kung ano ang ginawa natin sa left side, yun din ang gagawin sa right side. So, hindi pwede na nag-multiply tayo ng 2 sa kabila, tapos sa kabila naman nag-multiply tayo ng 3. Hindi siya magiging balanse. Hindi na siya magiging equal. Okay? So, kaya tayo nag-multiply ng 2
Para makancel si 2, ayun, na-cancel na siya, may iwan na lang si 4, then 2 times 2 would give us 4. So, katulad din kanina, equal siya, kaya alam natin na tama ang ating sagot. Pero paano pag 0? So, for example, 4 divided by 0 is equal to, hindi natin alam, question mark, diba? Kaya nag-assign tayo ng variable. So, katulad ng ginawa natin kanina, alam natin na n is over 1. Ang denominator natin ay 1. Okay? Cross multiply, 4 times 1 is 4, and 0 times n, diba? Anything we multiply with 0 would give us 0. O diba? 4, hindi naman siya equal to 0. Not equal sila. So, dito, napatunayan natin, hindi pala pwede. Diba? Kaya siya naging undefined. Okay? Gamitin natin yung isa pang method or approach. Ganun din, diba? But this time, dahil ang denominator ay 0, let us multiply both sides by 0. Para makancel si 0 dito, may iwan si 4. Then 0 times n, again, anything multiplied to 0, any number multiplied to 0 would give us 0. So, ayun na naman siya. 4 is definitely not equal to 0. Kaya, undefined ang mga ganitong cases. Okay? So, let us move on. Ano ba yung mga examples ng mga mai-encounter nyo this week? So, here, for example, 27 divided by 72. Okay. So, katulad ng ginagawa natin last week, we try to factor, find the factors. So, sa 27 and 72, meron ba silang common factor? Meron. 9. Kasi 9 times 3 is 27 and 9 times 8 is 72. O, kita na natin agad, pareho silang may 9. 9 divided by 9 is 1. Kaya na-cancel na si 9. Ang may iwan na lamang is 3 divided by 8 or 3/8. Yun na po ang ating answer. How about this case? S squared minus 4 over S plus 2. O, kung matatandaan nyo, diba? Yung nasa ating numerator, perfect square siya, divided, separated by a minus sign. So, plus sum and difference of two binomials ang mangyayari. Yun ang factor niya, diba? S plus 2, S minus 2. So, isulat lang natin ulit yung ating denominator, S plus 2. Yun. S plus 2 meron sa numerator, S plus 2 meron sa denominator, we can cancel. Okay? Bakit naka-cancel? Kasi equal siya to 1. Ang may iwan ay S minus 2. So, yun na po ang ating answer. Okay? So, for this video clip, introduction lamang siya, no? So, intro managed, okay? So, we will try to upload another video, perhaps tomorrow or Tuesday. So, for the meantime, please work on your learning task number 1, okay? So, I'll see you again. Always keep safe at bye-bye sa inyo lahat.